Pipe Network presents. Previously on Rewind, a throwback podcast. So welcome natin dito sa Rewind si Tere ng TGIS at Nina ng Ana Karenina. Kilalang-kilala niyo na sa characters pa lang. Miss Kim De Los Santos. Hello, Kim! Hi! Kamusta na po dyan? It's such a privilege to be a guest sa Rewind. Most memorable scenes ko dyan sa Ana Karenina was yung sampalan scenes. Meron din. Marami kaming sampalan scenes dyan, tsaka sa Bulutay. One time na sobrang kong pagsampal kay Sunshine, hindi man siya magalit, pero na-hurt pa rin yung feelings niya afterwards. And I felt bad. Sorry afterwards. So, sa sobrang haba ng Ana Karenina, ganun na karami yung nangyari, pati sa mga personal lives yun, di ba? Lives namin yan. Kaya kasabi ko we grew up on the show. And now we are back para sa part 2 ng ating Rewind Kwentuhan with Kim De Los Santos. Sa Ana Karenina lang, ang dami na nating na pag-usapan. What more dito sa next? So, kumbaga, ito na ang pagbabalik sa TGIS with The Batch 2. So, dito na talaga kayo, naging super, Viva Teen Barkada. Ay, makulit na kami dyan. Mm-hmm. We had so much fun. Marami kaming kilig scenes ni Dong dyan. When I started out with yung first ng love team namin, I started out with Ding Dong. So, yeah. Bago siya mapunta kay Antoinette, he was my love team first. Alam mo, yan nga yung, maraming na-shock nung nire-replay na yung TGIS na, Kim and Ding Dong pala ang original or kumbaga yung nauna. Yeah, and then one of the first time that Ding Dong performed live on stage, singing live, kaming dalawa magkasama niyan. It was me and him in Araneta. Araneta, na parang he was so, grabe. yeah, yung lighting ng Christmas tree. Yeah. I think Ordinary Love bang kinanta namin? I think it was. This is not your ordinary. I think so. Ordinary Love. Yun. Yung kay Jennifer Love Hewitt na kanta na yun pa. Oo. And then later on, inibaling na nila. They gave him to Antoinette. And then they asked me, and then I said, I want Dino to be my partner. Ay, so ikaw ang another trivia, ikaw ang namili. Sinabi ko talaga, let Dino be my partner then. Kasi they took away Ding Dong. So sabi ko, Polo was already with Sanchez. So give me Dino. But were there other, parang prospect leading men for you, bagong love team? Or, you had the luxury then to choose? No naman. Hindi ko maalala. Basta alam ko, sinabi ko kasi siya eh. Mm-hmm. At the time... So, dati PR ka pa na mukha rin. Pero at the time, kayo na ba? Or wala pa? Hindi pa kayo magkakilala? Wala. No, hindi pa kami. No. Remember, nag-dats ako. Abstract dancer sila. Oh, yeah. Oo. Abstract dancers sila. Correct. So at that time, I know them already. Pero hindi pa kayo close talaga as level na dito sa TG? No. At that time, akala ni Dino, boyfriend ko si Ding Dong. Kasi kayo ang love team. Kasi kami ang love team. So one time, I think we did a show together. Hindi ko alala. Once upon a time yan. Some kind of a show on Channel 7 na parang guesting, yung parang one episode every week. Mga telesine? Once upon a time. Mga telesine, mga ganon. So we had one. Telesine, yes. Nag-guesting kami dalo ni Dino. Dino even asked me, kayo ba ni Ding Dong? Sabi ko, no. Hindi kami. So then after, pa siya noon, si Dolor Guevara, he was Channel 2. Mm-hmm. Remember Channel 2 yan si Dino, and then all of a sudden, binagay ni Tita Dolor sa Viva. So when he entered Viva, Ding Dong already was with Antoinette. I told my boss, pati si Dino na lang ang love team ko. Di ba?
Oo, in fairness naman, ano naman, kumbaga nagbunga din. I mean, not only sa personal, pero kasi imagine, among the Viva Teen Barkada members, kayo yung nagkaroon ng sariling movie, yung malakas na following. Nagkaroon din naman sila, Tony. They had Kiss Moko. Yeah, pero kasi dalawa silang dun di ba? Dalawang love Yeah. team. Mm-mm. Actually, I wish nga dapat ng Viva we did another movie. Yung parang after Honey My Love So Sweet, isa pang tatlo kami before we did our solo movies. But at that time, they were choosing if we wanted to do a solo, they gave it to us. So thankful naman kami ni Tino. And then, one of my most memorable moments was yung sa Tutuban. Mm-hmm. Mm-hmm. Nung kumakanta kami, yung soundtrack pa lang ng Ikaw Lamang, nagiba yung stage. Oh my gosh, ibang kwento na naman ito kasi ang kwento ni Ate Shine naman, yun nga ano ko rin sa na kung gaano ka totoo or sa experience mo, yung meron ng mga yung parang mga nahimatay na tapos inaano na nila, dinadala na nila, 'di ba? So, sa inyo Yes, pala iba namang level din. Ano naman, nagiba ang nagiba. stage. Nagiba ang stage. But nung Viva Teen Barkada kami, pati yung sasakyan namin ginaganon, inaalog na ng mga tao pag yung tatlo na kami magkakasama na para kaming aquarium. Yeah, yeah, yeah. At that time, pero yeah, totoo yun, may mga nahihimata. It was memorable. And it was a fun experience. Kasi nung tatlo kami, it was like, it was fun but also hard kasi syempre yung mga fans nag-aanuhan sila eh. Like, Oo. Dino Kim, Antoinette Ding Dong, or Sunshine Polo. And then they even had their own like cheers. Ra, 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 sis kumpa. Yung mga ganon. Oo. So, yeah, may mga ganun ng Viva Team Barkada noon when we were together. I loved it when we used to do guestings on Eat Bulaga. Oh, kasi dun lumalabas sa mga fans talaga din. Mm-hmm. Yeah. Grabe. Ang no? Grabe yung, anong tawag dito, yung parang fan culture noon. Kasi ngayon, although may mga ganyan pa rin naman, pero, syempre dahil may social media na, di ba? So, parang naging easy They get to access, see it. ganyan. Oo, Mm-hmm. ito, oh my gosh. Yung You have to pinupuntahan really talaga go. kayo. Oo. Mm-hmm. Pinupuntahan talaga ang mall shows. Ang pinaka-memorable kong mall show is the one that we did for TGIS sa Iloilo. Puyatan kami ng lola mo. Puyat na puyat kami, but then we had to rehearse on stage yung sa SM. And we Mhm. were all so tired. So natutulog na kami dun sa... At then yung mga eksena namin, may mga sandal lang tulog na. Sabi ko, oh my God. Pero talagang, it was a really nice show. Hindi ko makalimutan yung Mambo number 5 na pina-rehearse sa amin na pagkatagal-tagal. Na parang na-enjoy naman namin pero sobrang puyat kami. It was a very tiring pero tulog talaga kami kahit on stage. Makaiglip lang. Grabe. Bizarre din talaga no? Yung mga pangyayari. Oh, before, grabe ang mga artista. It's like, halos 24/7 din kami mag-work. Walang cut-off ang taping noon. We Tsaka didn't dami have yung shows. one. Oh, yes. One of my favorite shows was My Bukas Pa. Mhm. Ayan. Pupuntahan natin yan later, syempre. No? Pero, Mhm. bago yun, sa muna, TGIS2, baka meron kayong memorable moments din. Yan nga, kasi na to, syempre dito, may mga love teams na, tapos syempre, kumbaga mas matanda na kayo than the first batch. I mean, nung ikaw, una kang sinabak, pati yung sa Ana Karenina, di ba? Kumbaga dito na yung medyo mas kilig-kilig talaga. Memorable moment ko dyan, yung hindi na kami bidong ang pinartner. Ah, And then I had to say goodbye to him because he fell in love with Bianca. So Angelo was the one who trained me how to portray it na parang hindi yung masyadong madrama, hindi yung masyadong galit, kung hindi parang accepting. Yung parang hindi bitter na babae na yes. nagle-let go na kahit ang sakit-sakit. Memorable sa akin yun. Yung pag-let go kay Ding Dong, nahayaan ko na siya kay Bianca mapunta. That was one of my memorable scenes. Kasi si Angelo ang nag-ano sa akin na parang, if you're gonna portray this, ganito, ganyan, ganyan. Kasi I asked her. Pero actually, ang ganda nga kasi nung no, nung paghihiwalay ni Iñaki tsaka ni Tere. Kasi nga Tere. ganyan, hindi siya mabigat.
Yung That's what I parang, was saying. mm Very light lang siya na wag kang bitter. Na si Angelo ang nag-ano sa akin na wag masyadong madrama, Kim. So sabi ko, okay. Kasi usually sanay ako sa drama. Nakarinig na drama, yung mga ganun. So she said, because it's ano, make it light para hindi bitter ang dating mo. Oh, pero sorry na Kim, kasi ako ay Antoinette Ding Dong din ng mga panahon na yan. So, tapos Kim and Dino of course, alam ko Dino. naman. So, parang, bagay naman ang mga nangyari. So, Yeah, I okay know. naman. Ano naman, kumbaga talagang nailatag naman at nag-align Nailatag. naman ng mabuti. Aha, pero syempre, ang hirap din no. Nagulat ka ba nung kailangan yung paghiwalayin? No naman. Kasi bago nila gawin, they warned me already eh. Kaya nga sabi ko kasi pinili ko na si Dino eh. Sabi ko, if Ah. Ding Dong's going to go to Tony, give me Dino. Mhm. Pero sa original ng TGIS, walang ganon. Kasi 'di ba Mala. si Antoinette nung pumasok kayo ng TG, she was a solo character, 'di ba? Mas sila ni Shara yung Yes, Bianca. inseparable. Mhm. Tapos naging Yeah, yun na nag-ikot, tapos pumasok na rin eventually si Sunshine, 'di ba? Kasi si Polo lang talaga yung original it's si din na nasa Polo. batch 2. Yes, Grabe, so ganun ka-inseparable ang Viva Teen Barkada na sa lahat Tin. halos ng shows kayo ang magkakasama. Sinama kami, yes. Kaya lumaki kami sabay-sabay. Yeah. Di ba kayo nagkalituhan? Baka mamaya akala nyo nasa Ana Karenina kayo, yung pala TGIS ang taping. Hindi, pero pagod-pagod kami pumasok at minsan yung character nakakaano din. But no, hindi, di naman. No, we weren't mixed with it. Pero parang Amondem, ikaw ang pinakapagod. Kasi ikaw yung nakakagawa ka pa ng soap. Like yun nga, yung soap with Carmina and Gladys, tas halik sa apoy. May Alex, energy ka pa, yeah. grabe. At sagana ako sa trabaho sa Viva noon. Imagine mo, 7 days a week ka nakikita at hindi lang hindi lang once a day. Kasi for sure kayo din nag-SOP, nag-Itbulaga, Yes. and all the other SOP. guestings. Mga Itbulaga, yeah, SOP. But Antoinette was the mainstay of SOP. Kasi Yeah, magaling oo. kumanta si Antoinette. Yes, oo, siya naman ang doon pala. Mhm. Mhm. Ang saya, no? Grabe. Mhm. Grabe din ang energy nyo, talaga. Intense. Yes, yes. Ano kami, pagod man siya pero masarap. Masarap pa rin magtrabaho. Which is actually hanggang ngayon bit-bit ko. I work 2 jobs. Oo nga. Sanay ang katawan ko na magtrabaho. That's why people here, they're like, you're working 2 jobs. I'm like, yeah. Sabi ko, paano sa Pilipinas, 7 days a week ako mag-work, but hindi ko sinasabi. Hindi nila alam na artista ka. If they don't say it to me, kunya ng mga Pilipino na nakakakilala sa akin, which sometimes I'm so thankful kasi nakakapag-hosting na ako dito ng mga Filipino shows. Aha. Kinukuha na nila akong host. So, when Eraserheads was here, nakapag-host ako. Itchy Worms was here, and then now I have another show. Kyla, KZ, Jason, and Yeng. Host na naman ako Yes! ulit. Mhm. Mhm. Host na naman ako, so nakaka-excite din. But if they don't know, I don't say anything. Hindi ako yung Oo. artista ako dati sa Pilipinas. Ayoko. Nahihiya ako. Kasi baka sabihin mo, sira ulo to. Baka di maniwala. Oh, my co-workers only found out because my boss was Filipino. Ah, so kilala And ka. then they said it. Yeah. And then the Filipino patient told another patient. Ginugel na ako. So yun na. Sabi ko, no, I was a go-go dancer. They just don't. Dinideny mo Pero pa rin in yeah, fairness, ah. maybe sometimes I say, no, that was another lifetime ago. Pero I'm so thankful pa rin na naging trabaho ko siya. Pero Oo naman. nahihiya akong i-broadcast na, oh, I was an actress in that. No, hindi po. Oo. Gets naman. I mean, kasi syempre Mhm. yun nga, kumbaga ibang environment ka na Yes. nandoon ngayon, di ba? So, Mhm. eto naman, of course, in TG with with Dino, kamusta yung mga kiligan scenes? Nung una, hindi pa kami ni Tino. May ilangan pa. So, I guess dun mo minsan nag-ano yung kilig.
Kasi, because we were a new love team, sabi ko, lagi na kami mag-holding hands. So, hindi kami, pero nag-holding hands kami. Para lang masanay at maging comfortable kami sa isa't isa. Tapos may ano na kami, parang you start having those feelings. Pero nung una pa lang kinilig na ako sa kanya, I'm not gonna lie. Like, the Oo. mere fact na hiningi ko siya na ang partner ko, syempre nagopuhan na ako sa kanya noon. Mhm. So at least Yeah. pagdating sa ano, kunyari siya ang magpapakilig. Kasi 'di ba ganyan nag-start kayo yung characters niyo na parang he was bringing flowers, ganyan. Mhm. So hindi na naging mahirap sa'yo to bring out din yung hinihingi for Teres character. No, it wasn't hard. And he did it in real life too, so Ah, at least 'di di ba? ba? May kilig moments naman din. Mhm. Ang saya din ng ano 'no, nung barkadahan niyo dito kasi parang lahat kayo naging friends talaga. Well, kasi naman magkakasama kayo for the longest time. Oo, lumaki rin kaming halos sabay talaga eh. And until now, actually madalas ko makausap mami ni Dingdong eh. Mami ni Dingdong. I really don't, hindi masyado si Dingdong. Sunshine, of course. Nasa Instagram. Mag-uusap kami every now and then. Si Tony, hindi ko masyado siya nakakausap pa. Siya lang, like right now, I think minsan message, kunyari sa mga Facebook, but then not Mhm. really personally yet. Mhm. Ay kasi nung umuwi ka din, si Sunshine din ang talagang nakita mo, 'di ba? Ay, ang ganda ng storya noon. So, here I am. Fan ako ni Maine Mendoza. I'm not gonna Yeah. lie. So, ang lola mo, pumunta talaga ng Itbulaga. At talagang hindi na sanay ang lola mo. Usually kasi kahit pa paano, if they know who you are, they'll let you go in. Ay, wala na palang ganun. Pag wala kang show, bawal ka pumasok ng Itbulaga. So, ngayon yung gwardiya, hiyang-hiya sa akin. And then Donita was coming down. And then Don said, "You're here, Kuya. I really want to see Men Mendoza." Sabi niya, "Oh, she's upstairs. Just go upstairs." Tapos sabi niya, "Ma'am Kim, hindi ka namin pwedeng papasukin. Kasi ano lang po, yung may mga guesting lang po, pwede pumasok sa Kurili." So paalis na ako. I guess somebody told Sunshine. Nagkataon na guest siya ng Itbulaga that day. Okay, so hindi mo alam na nandun si Ate Shine. I didn't know. Ayun na, swinerte ang lola mo. So I was able to see Min Mendoza and I was able to see Sunshine and I saw the whole Itbulaga gang. Kaya may mga picture ako sa kanila. Aha. And mind you, malaking malaki pa ako noon. I was really big. Mm-mm. So Mhm. I lost weight kahit pa paano. But yeah, fan talaga ako ni Maine. Yung Grabe, 'di Alden ba? noon, naging fan ako. So para akong fan talaga nagantay sa baba ng stage. Mhm. Tas But then, ah, hindi ako nahihiyan sa kajulogsan ko. Sabi ko, sige na, go na, girl. pero how the ano, parang the tables have turned kasi si May naman ay 'di ba meron tweet na lumabas na ano, nanonood siya ng Ikaw Lamang. Tas kinikilig siya sa Yes. Kim at Dino. Yeah, it was fun. It was fun. Kasi nanonood ako sa Amerika talaga. Nanonood ako. Pati yung mga tweet-tweet na yan, I joined Twitter because of them. Oh my gosh. Seriously. Naging fan talaga ako. So yung mga nurses na kasama ko sa New Jersey, fan kami ng Alden. Alden and me. Man, Mhm. grabe. Mhm. Kasagsagan ng ano, Aldab yun, 'di ba? Yes. Mhm. Pero dati, kayo yun. No ano. My I know, gosh. right? Kasi, aminin na natin, grabe ang phenomenon ng love team ninyong tatlo. Ngayon na nga, kita mo naman, nagiba ang stage, may mga nahihimatay sa mall show, tsaka 7 days a week, nakikita kayo sa We TV, would ganun go. ka-intense. Grabe, Mhm. no? It's ano din, anong tawag dito? Yun na nga, it's a phenomenon din talaga. Pero ito, ano, Kim, kailangan ko tong itanong sa'yo kasi lahat ng TGIS stars na nakakachika at nag-guest ko ay tinatanong ito at hindi lang ako ang nagtatanong nito kundi ang marami yung fans. Nasaan na si Okay. Idel Martinez? Isn't she here? Nasa US Oh, ata siya. I think she's here in the States. pero never kayo nagkaroon na ng ano, communication after TG? I don't know if I saw her on Facebook. Kasi everybody's No. looking for her. Wala talaga makakita kung nasaan siya.
I think nandito siya sa Amerika. I think. Mhm. I think the last time na parang she was coming here to the States. So I guess Mhm. she really closed that chapter of her life na. Idel ko nasaan ka man, we wanna see you. Charot. Grabe. If I came before we move to the no, to the yun na nga, your Mhm. most favorite show. Pero ano ba, meron ka rin bang share about Halik sa Apoy? Because that was one show also that people are curious about. Kasi at the time, di ba, hindi pa naman din ganun ka-popular na nagpa-produce ng shows for prime time ang GMA. So, Mhm. very few pa lang yung nakanood. Pero doon sa mga nakapanood, hindi naman nila makalimutan yung Halik sa Apoy. Yung halik sa apoy, memorable sa akin yan sa isang eksena na nag-monologue ako. Mhm. Naggrabe ang iyak ko na parang I was asking God about something. I think I had one of those scenes there na talagang dinip-dip ko yun. Na I think ang director pa namin nata nun si JL Torrejos, di ba? Mhm. Halik sa apoy is I think Mhm. it's J. Na talagang inano niya sa akin yun. That monologue was really memorable to me kasi parang at that time, I think may konting ano ko nun na parang you're asking why. Yung mga ganun drama, yung parang bakit ganito? Ang hirap-hirap, hirap na ako. Alam mo yung mga ganun? Oo. Yeah. May mga moments kang ganyan, di ba, sa buhay. So it Yes. was kind So, of nakarelate. memorable to do. Oo. Nakarelate ako sa scene na yun. So memorable sa akin yan. And plus, it was my first time na talagang monologue ko na Mhm. you have to show your skills. So memorable sa akin yung scene na yun sa Halik sa Apoy. What was your character in Halik sa Apoy? Can you remember? Kapatid ako ni Ines Veneracion. Mhm. Nakababatang kapatid ako ni Ines. Mhm. And then Dino was also there, of course. Yes, I think so. Mhm. Boyfriend ko ata siya doon. Tapos si Carmina, may kinalaman yung character mo sa role ni Carmina. Hindi ko maalala. Was that the same show though, ang Halik sa Apoy? Parang magkaiba yata ang show. Kasi I had two shows with Carmina. Yes, merong Halik sa Apoy, tapos meron yung before that. Ano yan? Ganyan kita kamahal? Yeah, okay. So yung ganyan kita kamahal, si Carmina ang kapatid ko. Ah, okay. Hindi ko maalala kung anong story ng Halik sa Apoy connected to Carmina. Yan ang hindi Baka ko wala. maalala. Baka sila lang Mm-mm. yon. Basta siya din ay Yeah. bida kasi dyan, di ba? Yes. Mhm. Kaya kasi nakita ko doon sa Tunay na Buhay feature sa'yo, merong clip doon na parang nagsampalan kayo ni Gladys. So it was in Ganyan Kita Kamahal. I think so. Mhm. Mhm. Kasi maikli lang din yun eh, di ba? Yung show na Tapos, yan, yes. Because I think that was the time that she was coming here. tapos naging na, Kaya Halik sa natapos Apoy. yun. Yes. Mhm. Mhm. Grabe, ang daming energy ng mga panahon na yun. Tapos nagpipelikula pa kayo. Honey, My Love So Sweet is really one of my favorite films at hindi lang ako, kami ng friend ko. Umabot siya sa ganun na naipasa ko siya. Kasi grabe naman din ang kilig. Pero ikaw ba, would you have memorable moments or any trivia while doing Honey, My Love So Sweet? Siguro yung Honey, My Love So Sweet. Love na love ko yung kasama ang April Boy. Yung sumasayaw kami nung ano yun, yung Sa naka-blue ending, ata. Yes, yung blue na gumaganon. dress. Oo. Yes! Yun ang favorite ko doon. That's my favorite there. Pero sa mga eksena namin, yung pinaka-fun na namin ginagawa doon, na nag-enjoy talaga kami, was the one where yung parang sa beach team. You Oo. know, where we were on that bridge na parang ano yung mga suot namin, yung we went swimming or something like that. Yes. That was one of the, yeah, kasi mga jet ski na kami noon. Off take. So masaya ang taping, Masaya ang kami. shooting. Yes. Ang shooting namin, yeah. Grabe. No, yung mga behind the scenes talaga ng mga The scenes, yes. yes. Pero nakakatuwa kasi yung character mo dyan, yung mahilig mag-wig. Yes. As in, nung pinapanood ko siya, sabi ko, oh, iba-iba ang itsura ko dito. Nasampal ko si Misty dyan ng sobrang lakas. Remember yung eksena na nagselos ako kay Dino noon? So, napasobrang sampal ko. Mhm. Again. Because Direct Boots Plata, I didn't know that they were gonna kiss. And then I saw them kissing each other. Yung parang hindi niya sinabi sa akin.
Mm. Kami dalawa ni Dino noon. Nagselos ako. So, naging totoo. Nagselos sa lola mo na palakas ang palpal ko. Ano sabi ni Yun Missy? na, Memo. Nag-sorry talaga ako. Sorry ako. Sorry, pero naiyak talaga siya. Sabi niya hindi daw niya gustong halikan si Tia. Sinabi lang daw ng director kasi kasama daw sa eksena. Tapos parang nahiya talaga ako kasi nagsabi. Because I didn't know that they were gonna kiss and then all of a sudden I walk in, I see them kissing. I'm like, yeah, parang totoong-totoo. So yung selos ko doon, that was really real. Yung eksena na yun. Oh, pero 'di ba grabe din yung ano mo, yung parang doon na kayo nag-break, 'di ba? Kasi 'di ba merong ano, ganun yung plot niyan, yung lahat kayo Yes, nag-break, tapos nag-reconcile. So, nagselos ako totoo eh. ang drama. Oo, was it, oo, si Missy ba yun? I forgot who Hindi it yet. was. But Wait. yan. O si Bianca Lapus yun. Ano nga name ng girl na yon? Wait lang. Kamukha nga siya ni Bianca Lapus. Yun yung lagi kong sinasabi. Hindi ko alam, pero one of them, kung sino man yun, nagselos talaga ako at the scene yun, naghalikan. Yes. Grabe, intense. Pero naalala ko yung eksena na yan. Kasi Mm-mm. anong tawag dito? Yun nga, very real. Sabi ko, parang totoo talaga yung selosan na naganap. Kasi umiyak ka talaga, di ba? Tapos nag-break kayo, ganyan. Oo, may one scene, naalala ko yun, naiyak, nagselos talaga ako. Mhm. Kaya siguro very realistic ang dating na talaga. Ah, Umiyak talaga. Nagselos talaga ako. Yeah. mhm. Pero hindi naman totoo ang away niyo ni Dino nun. No, 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 Hopefully. no, no, Okay, no, at no, least no, 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 naman. no, 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 no. Hindi kami nag-away. Pero talagang nagulat lang ako kasi I didn't know that they were really gonna Ah, kiss. So ah. when I walked in, parang, so the director really wanted me to, feel the emotions Ah. para Sinadya. real talaga. So sabi ko, ano nagselos talaga, Lola? Anyway, yun ay nakaraan, kumbaga. Pero, ganda ng Yeah, nyo dyan. Ang pinaka-ina-admire ko din yung friendship nyo dyan nila, ni Antoinette, tsaka ni, nila Antoinette. ni Sunshine. Yung ang ganda-ganda yung mga sa phone call, di ba? Na binabaan ka ng Oo. telepono dahil isusuot nyo Gusto ko yung, mamaya. gusto ko yung ano yung nagpipilay-pilayan kami. Ay, Alam mo oo. yung eksena, tapos all of a sudden nagsasayaw-sayaw kami ganyan. Yeah, that was a cute scene. Sabi ko nga sa'yo, napanood ko when I got here eh. Mm-mm. Cute, cute. Alam mo, grabe, kahit sabihin ng mga tao na ang cheesy, at saka, syempre ngayon, pag inisip mo, di ba, ang Zologs na, kasi nga nakaraan, tapos yun nga, kilig-kilig, Oo. pero wala, grabe, guilty pleasure ko tong Honey My Love, so sweet. Pero hiyang-hiya pa rin ako sa first scene ko na kumikending ang puwet ko. Pogi! Oo, hiyang-hiya pa rin ako. Sabi ko, oh my gosh. Tapos kinendingan si at least hindi na yung Yes. kinendingan mo nun, so, pwede na rin. So that Yeah. was Honey My Love, so sweet, and TGIS batch to. Ito na, medyo serious, may bukas pa. Mhm. With Miss Cherie and Dina Bonnevie. Love ko yan kasi Miss Cherie was the first time that I met her. Mm-hmm. First time ko makasama. Miss D, nakasama ko sa Ikaw Lamang, di ba? Yeah, Yeah. Pero yung may bukas pa, sabi ko, Miss Cherie, parang, oh my God, that's Tita Cherie. Di ba parang ano kayo, parang copycat yan. Oo. Tapos nanay mo You pa know? siya. Yes. But she is so amazingly nice. Whatever character she plays, she's completely opposite. Very smart, good heart, walang kaarte-arte sa katawan, and so very caring sa set. Mm-hmm. It was really a privilege to work with her. Kasi ano siya, yung tuturuan ka niya. Hindi, ganito Kim. Ganito ka. Yung ganon ba? Yung parang her her intensity to act. Kasi at that time, kababalik niya lang ng ano yan eh. She came back to do that show. Yes. 'Di ba? Mm-mm. But her passion for acting is nakaka-inspire. Kasi parang mahal na mahal niya yung craft. And you can see it whenever she acts. Tapos parang feeling mo, pag matari siya talaga. But then in personal, she's a sweetheart. Mm-hmm. Sobrang bait ni Tita Sherry.
Pero ang memorable ko dyan, sa may bukas pa, is si Miss Ann Curtis. Ang lola mo. Sa sobrang taranta niya sa eksena, si Anne, yung na ano siya yung Nabulol. nag-stutter ang lola, Ah, hindi nag-stutter ang lola mo. Kasi gusto niya po, sabi ko, uy, tapos tawa kami ng tawa kasi it wouldn't come out of her mouth. And then, di ba bulol pa siya noon? di ba siya Ito yung, makatagalog? hindi pa siya masyado magaling mag-Tagalog, kaya tawa ako yung tawa kay Anne. Sabi ko, oh my God. Eh, di ba iyakan scene to? So, Oo. iyak na ako ng iyak. Tapos siya, sabi ko, tawa ako ng tawa kay Anne. Memorable talaga sa akin. Yan, kasi iyakan na scene to eh. Tapos biglang nabulol ang lola mo. Sabi ko, Color. oh gosh. Nako, pero kita naman natin, di ba? Yan ang humble beginnings na Oh. sinatawag. Tapos tignan mo siya ngayon. Kasi nung Oo. Viva na yan, it was Angelo, me, and then Anne. Yeah. Alam mo, ang Yan ganda ang nga nun, grooming nila noon. sinadya ba yun na kaya kayong tatlo yung kinuha dyan kasi from the different generations of ano to TGIS, di ba? Parang ano yan, grooming ng Viva. Mhm. Kumbaga parang ito ang mga stars ng Viva na ginogroom nila. Ida-drama, ganun. Mhm. Ginogroom nila kami noon. So kaya kami pinagsamang tatlo nung time na yon. But ang ganda din kasi ng show na ito. Kasi parang I remember, this is the first teleserye talaga. Well, wala pa nga word na teleserye nun, di ba? Nauna pa nga to sa pangako sa'yo na mabilis ang Mhm. pacing. Yung hindi Yes. matagal. Yung parang second episode pa lang, malalaki na kayo. Ang dami na nangyari, Mhm. nawala na ang mga anak. Yun nga lang, ang daming walaan ng anak dito. Na si Anne ay anak ni Dina na napunta kay Sherry, na ikaw ay Yes. napunta kay Maureen Mauricio, na ginawang The show. katulong ni Sherry na anak pala niya. Tapos si Angelo, Mhm. kapatid pala ni Dina, Hindi na. ganyan. Yes. Maganda yung storya niya kasi. Mm-mm. And the twists and turns na ginawa nila. So it was like a camping ground ng mga Yeah. ng ganyang tema ng mga teleserye. Mhm. Mhm. Ang ganda naman. Yun nga lang, sayang hindi kasi siya sa major network na ipalabas, ano. So parang No. hindi tuloy sobrang nag-fly. Tas Nag-fly. naalala ko, ano yan di ba? 3 beses lang sa isang linggo dahil kasabay nyo yung PBA? Parang ganun. So, Hindi kailangan ko na ibigay ang maalala time kung slot. sin... Gusto mo yung naalala ko yun, di ba? Kasi, isa yan sa mga first, siguro first soap operas that I've watched as a child. Kasi, nagcha-channel browsing lang ako. Tapos nakita ko, ay, may drama Mhm. dito sa Channel 13. Panoorin natin. Ayoko manood ng TV pa to. Siyempre, bata pa ako noon. Parang, hindi ko kaya Mhm. i-grasp ang mga nangyayari Boring. sa bansa. So, eto pala. Ang galing, may soap dito. Di panoorin natin. Tapos nakita ko, ay, andito na naman si Kim, si Ann, mga Ana Karenina girls. O, di panoorin natin. Mhm. Uy, pero yan din yung di ba? First time din, trinay din kayo ni Polo Navales. Kasi parang he came in later, Siya di ang ba? partner Tapos, ko, yeah. naging Mhm. triangle with Dino din. Tapos may Katya Santos din dito, di ba? Mga ano kami ng mga alaga ng diva eh. So all shows pinaiikot-ikot lang Ah. kaming lahat. Mhm. Ang saya. No, wala lang. Ang ganda nito ding may bukas pa. Sana ito ay mai-upload online ng Viva. Online. And then, ito na yung isa sa mga huli mo ring shows, aside from Ana Mhm. Karenina. Yes. Yan ang pinaka-last ko ata na nagawa kong teleserye. After Mhm. that, Anna Karenina, and then no more. With Ana Karenina, syempre, yun nga, isa rin sa unforgettable moments kasi grabe, no? Babalik pa rin talaga tayo sa Ana Karenina. Yung namatay si Nina kasi parang lahat kami were shocked. Tapos ang lang, 'di ba? Parang anticlimactic tong pagkamatay mo na may nakaaway lang kayo sa daan. Tapos bigla Done. siyang binaril. Tapos si In Saving naman sa character ni Mhm. Dino. Mahirap doing that. Not really. Mahirap to let go of the show. Yon, yes, oo. Yun ang bittersweet doon. Kaya lang at that time of my life, I wanted to focus on different areas. Mhm. So they decided to, let my character rest. Pero yata
isa ka ata, kayong dalawa din, kasi si Antoinette, nung umalis siya, kumbaga nagkaroon ng Tanya, di ba? Tapos, Mhm. anong tawag dito, nagtuloy-tuloy pa rin naman. Pero parang nung kayo na ni nung ikaw na yung nawala at si Sunshine na lang ang may iwan, parang doon na rin naman nila na pagdesisyonan na kailangan na rin To let it ipahinga ang go. anak ka rin. Kasi wala na Mhm. yung mga original stuff. But yeah, Correct. I Pero, stopped the actress. Mhm. actress. Pero grabe, no? Kasi, yun nga, ano yun? Hindi niya rin, anong tawag dito, parang unprecedented din na magtatagal kayo every year, may bagong taon na papasok ang Ana Karenina. Minsan pag mahal mo ang ginagawa mo, it shows. Kasi nai-enjoy ng mga tao kasi you're still excited to do it. Pag nawawala yung pagmamahal mo o nabobore ka na sa ginagawa mo, parang wala na sila rin may istorya sa'yo. So parang, ay, putulin na lang. Pero at that time, we love doing the show. We love being part of Ana Karenina, and we love the fact that we were able to make people happy. Alam mo Yes. yon. And then look, as we slowly started not wanting to, unti-unti na nawawala yung mga character namin, di ba? Oo. Kasi I wanted to focus. So parang ganun siya eh. I guess pag mahal mong ginagawa mo, mamahalin ka rin. Mhm. But of course, syempre kailangan nyo ding mag-grow, di ba? Kaya, yun nga, Exactly. True kanya-kanya na din. kayo ng naisip na Na buhay. Tony wanted to go to the States, ikaw wanted to focus on Mhm. other things. Si Sunshine, in fairness, parang okay naman din na siya yung naiwan kasi ito na talaga naging focus niya, yung acting, di ba? Kasi siya yung nagtuloy-tuloy. Mahal ni Sunshine ang pag-aartista. Sunshine started younger than me. She was Yeah. 4. I Mm-hmm. started when I was 6. 'Di ba? So, Yes. eto na talaga ang buhay niya. Mm-hmm. Love ko ang acting. I don't get me wrong. I miss it. I miss portraying characters. Alam mo yun. If I could, I would love to do like a teleserye real short and then come back here and start working again kung may ganun mang option. I would love to do that, you know? Pero ang nakakatakot lang kasi sa pag-artista ngayon is the stability. Yes. Yan lang ang ano mo sa showbiz because there's so many good actresses or ang dami na rin mga artista. So parang minsan may isip mo saan ka sasabak. Mm-hmm. You know, so at that time, syempre, you also, aside from what happened to me, Mm-hmm. which pushed me, but kailangan mo rin isipin ng stability. Mm-hmm. Mabuti nga ang mga artista ngayon, they're able to save. I think the networks help them save. I don't know if it's true, pero parang may ganun na ata ngayon Yeah. na nangyayari. You know, so para yung mga artista hindi kawawa at hindi nauubos lahat ng pera. You know what I'm Mm-hmm. saying? Yes. Lalo na nung time na yun, kailangan mo rin nga talaga because, yun nga, dahil may ginawa pala kayo secretly, charot. Pero, Yes. yan yung panahon na mas kailangan maging stable, di ba? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. So at least naman, and now, eto, anong tawag dito? You're in the States and ang saya-saya na kumbaga, yun nga, nakabalik ka sa school tapos babalik sa school tapos habang nag-juggle ng 2 jobs. Grabe. It's hindi ako pwede mag-complain Ah. because dahil I was able to buy a house, where I am right now, Mhm. and then at the same time, I'm still helping people. Yung love life kasi, ang hirap maghanap pag matanda. I mean, I'm not saying that I'm really that old, but then because hindi ka na ganun ka-flexible, you know what you want. And then you don't want to settle anymore. Yes. Correct. 'Di ba? Eh, ang problema ngayon, ang daming swipe left, swipe right, swipe left. Pa talaga mag-gets ang online dating. Hindi talaga. Which Mhm. which is which is makes dating complicated. You know, ang ano ngayon. Pero if it comes, it comes. Yeah. Tsaka siguro pag whole ka na talaga, completely healed, and yun nga, buo ka na, tas you can fend for yourself, parang you wouldn't, ano na, ang tawag dito,
hindi mo nahahanapin, you wouldn't rely on anyone else anymore. Na parang ito yung magpapasaya sa akin, ganun, di ba? From learning and through school, I think the reason why hindi nag-work ang mga relationships is because when you enter the relationship, you're not yet whole. Mm-hmm. If you're going to enter a relationship thinking that the person is going to make you happy, Yeah, then it's not going to work. it's not gonna work. Because you need to be happy by yourself as a person. Kasi ang mangyayari niyan, you will expect them to be your happiness. So kung ano man ang gawin niya, yun ang magiging emosyon mo. I-base mo sa kung ano siya, kung paano pagturing niya sa'yo. And then you build attachment to the wrong Yes. things. Yan ang problema dyan. So that's why I said it's harder pagka like you're like this because I'm at the point where I don't need anybody to make me happy, but I want someone to share my happiness with. Yes. So ibang level na siya. You know, hindi ko naman hinahanap yung mayaman. Alam mo yun? Hindi ko naman hinahanap na kailangan sobrang pogi. I just want somebody that has the same mindset so we can build together. Correct. Kasi nung nag-asawa ako, I was young. You know, when you're young and you think na parang, mahal ko to eh, ito na to. Love is important, but it's not everything. Mm-hmm. Ano yan, it takes a long time before you realize that. Mahal mo man ang isang tao, kahit gaano mo kamahal yan, kung he's not healed sa sarili niya, kung ano man ang mga trauma na pinagdaanan niya, mahihirapan siyang mahalin ka. I guess sa mga pinagdaanan namin noon, I guess he was going through things too na hindi pa niya masyadong, we were both kids. So we really didn't know what we wanted. You know, so nung nag-asawa kami, he wasn't prepared for it yet. And I wasn't either, in all honesty. Yes. And as you can Grabe. see, we did it secretly. Ah. Correct. Uy, pero thank you naman for sharing that no bit of your life also. Grabe. Wala lang. Mm-hmm. In-expect ko lang syempre mga projects mo ang ating pagchichikahan. Pero thank you din for the Mm-hmm. life advice, of course. Kasi Advice. Mm-hmm. yan ang pinaka-important, 'di ba? Na we have to really learn from Learn. our experiences and then share it to Mm-hmm. others para 'di ba hindi maulit ang kumbaga if kung merong nakikinig nito na kailangan pa lang marinig yun, bakit hindi, 'di ba? Yeah. So thank you so much, Kim. O eto na, Mm-hmm. ano na lang ang na pinaka nami-miss about showbiz? Nami-miss ko, syempre yung acting. I miss acting. Yan Mhm. ang mas nami-miss ko. Kasi yung pag-portray ng mga roles, and then also yung pwede kang tumulong. Kasi syempre, I can still help in my small ways. Pero yung mga foundations pa. Kasi Mm. before, pag mga artista, we can give toys sa mga, we have extra cash Mhm. to help and donate to other people. Nakakamiss din yun. Kasi we used to give toys sa mga orphanage. Yung mga ganon. Yes. So, nami-miss ko rin yung mga ganon mga aspects ng pag-artista na mas marami kang pwedeng gawin. Mhm. Because you have a lot of people that will support you on things that you would want to do. Like if you have projects, pwede ka mag-build ng mga foundations along with other people in order to help other people. You have a Yeah. bigger aspect of doing it. Yan ang benefit ng artista. That if they Mhm. use it wisely, they can make they can do their own projects that will really help at a different level than what I'm doing right now. Yan ang nakakamiss doon. Correct. Kasi, oo, syempre it's important din to give back talaga, di ba? Kasi very blessed ang mga artista. Yeah. If you look at it, the only time that you'll appreciate it when it's taken away from you. Mas Mhm. maa-appreciate mo siya kung anong meron ka noon. Yeah. Yeah. Mhm. So, naging din siya sa'yo? Kumbaga, nangyari din siya sa'yo Yeah, ngayon. kasi syempre nung artista ko, like yung small mga things na ganyan, yung kunyari may mga charities na tumutulong kayo, it's a big thing. I do it here, yung parang I help patients and stuff like that. Pero it's no longer at the scale na kayang gawin ng mga artista sa Yeah. Pilipinas.
Mhm. Mhm. Correct. So, yun ang isa sa mga nakakamiss din. Pero at least yun nga, yung sa'yo naman ngayon, ganun pa rin yung nangyayari. That you still Yeah. help talaga. And talaga ito, matter of life talaga. Di Life. ba? Yeah. Oo. So, thankful pa rin ako kasi at the end of the day, ang pinaka-importante is what you do with your life. Yes. 'Di ba? Kung ano man ang na-share mo sa ibang tao, hindi lang sa sarili mo. Mhm. Correct. Kasi legacy mo, 'di ba? You leave your own legacy. How do you want to be? Parang pagka minsan iniisip mo, how do you want people to remember you by? 'Di ba? Mga ganun things minsan pag naiisip mo. So parang sabi ko, I want to be remembered as someone who tried to help as much as she could. 'Di ba? Ganda. Apart yan from, of course. Yun nga, kasi kami naaalala ka naman namin as an actress. Pero Actress, ito, as a yes. person, di ba? Ang ganda. Oo. Oo. Mhm. Kasi being an actress will always be a part of me. And the reason why I'm able to not be shy to go up to people and help Yeah. is because also being an actress, di Correct. ba? Si Nanay Trinaine. Train na ako na parang how to Oo. communicate, how to educate. Alam mo yun, hindi ka na mahihiyain na parang to go up in front of people and to talk to them. Kasi Yes. that takes a while to learn. Mhm. At ito, syempre, your message to the fans of Viva Teen Barkada, of the Kim Dino Love Team, of Kim, Antoinette, Sunshine Trio, lahat-lahat ng tumangkilik at hanggang ngayon ay pinanonood pa rin ang mga interviews at mga shows mo. Maraming salamat sa inyong lahat na naalala niyo pa rin ako. Nakakataba ng puso na naging bahagi ako ng buhay ninyo. Sana wag po kayo magsawa na panoorin yung mga shows. At sana rin po, pag umuwi rin ako ng Philippines, magkita-kita rin naman tayo sa shows or kung saan man. But thank you so much. Thank you for allowing me to be part of your lives. And thank you rin sa'yo, Jimpy, for having me sa Rewind. Thank you din, Kim. Of course, sobrang malaking honor and privilege to have you. Grabe. As in, hindi ko siya in-expect. Imagine mo, after ilang years natin na tayo ay Facebook friends at chinachat lang kita And randomly to yes, ask questions. Ito na talaga. Ngayon lang ako naglakas ng loob na kunin ko for an interview na ganito. So, thank you so much. As in, sobrang salamat. Ano din to? Kumbaga, nakatataka na sa akin because of how I loved you. How I loved you and your shows and your thank roles. you. And now, iba, parang mas grabe, tumaas talaga. So, sobrang salamat. And, of course, saan ka pwede Thank i-follow ng mga fans mo? I do have Instagram, it's Kim Nicole. And then also on my Facebook page, which is Kim De Los Santos. And then dito sa mga taga Houston, kung may manonood man, minsan sa mga shows. And we're also planning to open up our street food. So abangan Mm, nila yon. Yes. Wala kasi masyadong street food dito ng Filipino sa Houston. So we yeah. plan to open up one. So abang-abangan niyo po yon. Thank you. Mhm. And ayun na, kasi sabi mo kanina, magkita-kita sa shows kung halimbawa uuwi ka dito. So, open ba Yes. kung ikaw ay mag-one episode, kunyari, mga magpakailanman, ganyan, or I would guestings? I would love to. Oh Namimiss my. ko rin. I really would. I would love to. So hopefully this year makauwi ako. And if I do, I'll let my manager know. Always Veronique Del Rosario. Mhm. So I would let her know. But like, uy, in fairness, kung magtatagal ka dito, usually, di ba, may mga nagpo-produce kasi sila for online. Tapos mabilis lang ang shooting days yan eh. Parang less than, parang 1 week lang, 2 weeks lang. So, baka Pwede. carry, di ba? Sana. Sana Sana po. ayun. Yun tayo din. Sana makapagkita tayo kapag ikaw ay umuwi. Che-che. Che-chat kita. Nako. I'll let Thank you you know so when I'm much, there. Kim. Salamat. Thank Grabe. you. Thank you. Nakaka-excite Thank naman. you. And of course, sa lahat ng ating mga listeners, thank you so much. At I'm sure na happy na naman kayo dahil yun nga, ang isa na naman sa ating mga na-miss, sa ating nakachikahan for today. And syempre, wag niyo rin kaming kalimutang i-follow sa aming social media accounts. Just search Rewind and Throwback Podcast. Lalabas yan. Para lagi kayong updated and make sure kung sa Spotify kayo nakikinig or sa Apple ay naka-follow kayo para lagi kayong updated sa ating bagong episodes. Kim, again, thank you so much. Thank you, Maraming Jimpy. salamat. Thanks. And Bye.
This has been Rewind, a throwback podcast by everyone, and have a great night sa inyong lahat.